Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At ito na po. Ang pagpapatuloy ng kwento ng Ang Sabongero ng Campo Santo. 12 tagpo. Pakinggan natin. Biglang natahimik ang mga tao sa sabungan. At halos lahat ng mga iyon ay mga nagsipagpustahan sa manok ni Lucio. Pawang nakaawang ang kanilang mga bibig. At hindi makapaniwala sa nangyari. Maging ako ay hindi ko masabi kung ano nang nangyari. At ilang sandali pa ay mismo ang sentensyador binitbit sila Buyo at saka itinaas at itinanghal bilang panalo. Nung tagpong yun ay halos magkikisay na lamang si Unyo habang nasa ruweda, dala marahil ng sobrang tuwa. Ako naman ay naguguluhan pa ako kung ano ba talagang nangyari. Kung kaya't bigla kong inakbayan si Mang Delfin at tinanong ko sa kanya kung ano bang nagaganap. "Pidyong, panalo tayo! Panalo!" Bulong ni Mang Delfin sa akin. Pigil na pigil ang kanyang boses upang walang makarinig ni isa sa amin. Ngunit ramdam na ramdam ko sa kanyang boses ang tuwa at galak at tila nakahinga ng maluwag si Mang Delfin sapagkat malaking pera niya ang iniambag upang makasapat sa pusta sa laban na yun. At habang nag-uusap kami ni Mang Delfin ay naririnig ko ang bulong-bulungan mula sa paligid, mula sa mga meron. Anong nangyari? Bakit ang bilis ng laban? Parang nangyari lamang sa isang kisap mata. Mga bulong-bulungan na naririnig ko. Bulong-bulungan na nauulinagan ko mula sa mga meron sa paligid. Paano natalo ang manok ni Lucio? Paano nangyari yun? Dagdag pa ng mga meron. Dahil doon ay tinanong kong muli si Mang Delfin. Totoo ba yan, Mang Delfin? Napanalo tayo? Bilang walang kaalam-alam sa sabong, yan ang ginawa kong paglilinaw. Oo, totoo, Pidyong. Kita mo ang mga tao sa paligid. Hindi makapaniwala. Gulat na gulat. Dagdag pa ni Mang Delfin. At totoo nga, napanalo kami. Dahil nang abutan ko ng tingin ang panig nila Lucio, ay halos lumawa ang kani-kanilang mga mata nang makitang nakatay na ang kanilang panabong. Lumapit pa si Lucio sa sentensyador upang mas makita ng maigi ng malapitan ang kanyang manok. At hindi nga siya nagkamali. Manok niya ang talo. Laylay na ang leeg nito. At lalapit pa sana si Lucio kay Labuyo. At nung tagpong yun, ay bigla akong nakaramdam ng kaba. Baka biglang hawakan si Labuyo. Sambit ko sa akin sarili. Agad kong sinenyasan si Unyo na nung mga sandaling ito ay nagkikisay pa sa ruweda. Sinenyasan ko siya. Nakuhain na sila Buyo mula sa sentensyador. Buti naman at nakita agad ni Unyo. At bago pa makalapit si Lucio kay Labuyo, ay iniabot na ng sentensyador kay Unyo si Labuyo. Pagkahawak na pagkahawak kay Labuyo, ay tinawag kami ni Unyo. "Mga alila, halika! Lumapit nga muna kayo rito." Tawag ni Unyo sa amin.
Kuhain nyo nga muna ang nagpapanalo nating manok. Namula ito sa lahi ni Dante Barona. Sambit pa ni Unyo. Na halos hanggang tenga na ang ngiti sa sobrang tuwa sa pagkapanalo. At agad naman kaming nagtungo sa gilid ng ruweda bilang mga alipin kuno ni Unyo at upang kuhain na rin sila Buyo. Ngunit papalapit pa lamang kami sa ruweda ay nagsipaglapitan na ang iba pa naming kaanak at tila kinikilati sila Buyo. Naririnig ko pa ang sambit ng iba. Lalo na mula sa isa naming pinsan. Ang galing ng manok mo ah. Maaari bang mahawakan ko ang manok mo? Sambit nito kay Unyo. Hindi naman masyadong magaling ang manok ko. Napakahina lang talaga ng manok mo. Tugon ni Unyo at sabay ngisi nito. At kitang-kita ang pagkainis ng pinsan namin yun sa sinabi ni Unyo. Napakayabang mo naman. Sambit ni Ingo, yung pinsan namin na yun. Subalit, kasama siya sa mga nang-aalaska kanina. At yung kaninang mga nang-aalaska at nambubus ka kay Unyo ay biglang napatahimik. Napatamimi. Parang biglang lumamon ng pagkapahiya nang makita nila kung papaano lumaban sila Buyo. At si Mang Delfin ay walang tigil sa kakabulong sa akin sa gilid. Napakahusay ng manok mo, Pidyong. Napakahusay nila Buyo. Ang bihira. Hindi ako makapaniwala. Ang bihira ang mga kilos. Napakahusay. Paulit-ulit na sambit ni Mang Delfin. At tila hindi niya maitago ang kanyang tuwa sa pagkapanalo. At bago pa umalis ng ruweda si Unyo, ay nagsalita muli si Lucio. At muling naghamon sa pangalawang pagkakataon. At tila hindi matanggap-tanggap ang kanyang pagkatalo. Hahayaan lamang kitang makalabas ng sabungan kung may magaganap muli na ikalawang laban. Sambit ni Lucio. Sinisigurado ko hindi ka naman nanalo sa susunod. Dagdag pa ni Lucio na may halo pang pagbabanta. Sambit pa ni Lucio na may halo pang pagbabanta. At kasunod nun ay nagsigawan ang mga meron at ang mga tao sa paligid na karamihan ay mga kaanak din namin na tila hindi rin matanggap ang pagkatalo at biglang-bigla na natalo ang manok ni Lucio. Nang ilang sandali pa ay sumagot si Unyo. Papayag lamang ako sa iyong hamon, Lucio. Nang ilang sandali pa ay lumingon si Unyo at tumingin kay Lucio. Papayag lamang ako sa iyong hamon, Lucio. Kung dodoblehin natin ang pusta. Doble ang pusta kanina. Sambit ni Unyo. Biglang napatigil si Lucio nang marinig yun at maging ang mga meron. Hindi nila inaasahan ang magiging tugon ni Unyo. Ngunit sa tugon na yun ni Unyo ay tila lalong nainis pa tong si Lucio. At kitang-kita yun sa hilatsa ng kanyang pagbumuka. Yun lamang ba? Dodoblehin natin? O sige, kung gusto mo, triplehin pa natin ang pusta. Tugon ni Lucio na halos pasigaw na. O sige, kung gusto mo, titriplehin pa natin ang pusta. Tugon ni Lucio. Bigla namang ngumisi si Unyo. Nakakalimutan mo ba? Nadugumbughaw ako. At kahit triple pa yan, ay tiyak papayag ako. Nakakalimutan mo ba, Lucio? Isa akong dugong bughaw. At kahit triple pa yan, ay tiyak papayag ako. Sapagkat mas gusto ko ang ganyang pustahan. Tugon pa ni Unyo na parang lalo pang nangiinis kay Lucio. Ngunit sa sagot na yun ni Unyo ay nagsipagsigawan ang mga tao sa loob ng sabungan.
at tila nainganyo sa magiging kasunod na laban. At dahil doon, ay naikasa ng muli ang pangalawang pagtatapat ng manok ni Lucio at nila Buyo. At gaganapin niyon sa susunod na linggo, agad-agad, ayon na rin sa kaagustuhan ni Lucio. At nang maikasa ang laban, ay saka pa lamang hinayaang makalabas ng ruweda si Unyo nang kasado na ang laban. Si Mang Delfin naman, siya ang kumubra ng aming panalo upang makalis na rin kami sa sabungan na yun, upang hindi na rin kami magtagal pa. Ngunit habang inaantay si Mang Delfin na makabalik, ay naririnig ko sa mga usap-usapan dun mula sa mga nanonood. Naku, mukhang ilalaban na ni Lucio ang kanyang pambato. Ang itim na manok. Tama, mukhang iyon na ang kanyang ilalaban. Sambit pa ng mga ito. At umuugong sa sabungan ang usap-usapan na yun. Nang ilang sandali pa, ay may lumapit sa amin at tila nakatingin sa amin ni Kuya Berto. Teka. Parang namumukhaan ko kayong dalawa. Parang anak kayo ni Gaspar. Sambit ng lalaki. Nasa tingin ko, ay halos kasing idara na ni Chong Alejo. Dahil doon ay bigla akong kinabahan. Dahil baka may nakakilala na sa amin ni Kuya Berto. At hindi ko rin malaman ang aking isasagot nang biglang magsalita si Unyong mula sa likuran. Hindi si Gaspar ang tatay nila. Mga alila ko yung mga yan. Mga alila, buhatin nyo na nga ako. At nangangawit na ako kakatayo. At iyon na nga ang ginawa namin. Binuhat namin si Unyo. Kahit naiinis na si Kuya Berto. Binuhat namin siya. Si Kuya Berto naman sa sobrang inis, ay hinawakan sa liig si Unyo. Doon siya binuhat. At ilang sandali pa, ay saka naman dumating si Mang Delfin. Dala-dala ang nakubrang papremyo. Ngunit habang papaalis na kami, ay mukhang may lalapit pa ulit sa amin. May mga kalalakihan na lalapit sa amin. At karamihan dito ay namumukaan ko. Mga kaanak namin. Mga kaanak namin na matagal na naming iniiwasan at papalapit ang mga to sa akin. Nang biglang sumigaw si Unyo, "Mga alipin! Madali! Buhatin nyo na ako! Hindi ako sanay maglakad. Nangangawit ako. At gusto ko yung may electric fan. Maigi pa, paypayan nyo ako habang binubuhat." Sambit pa ni Unyo. Nalalo namin kinainis nila Mang Delfin. Subalit ganun pa man, ay epektibo ang pinagagawa ni Unyo sapagkat napatigil ang mga tao na papalapit sa amin. Ngunit palabas na kami ng sabungan nang biglang may sumigaw pa. Pagkatingin ko, ay kaanak namin ang sumigaw na yun. Para siyang kapatid ni Chong Diego. Napakabilis ng pangyayari ah. Parang may daya na naganap ah. Sambit pa nito na tila Sambit pa nito na tila nagpuprotesta. At ang sinabi niyang yun ay sinang-ayunan pa ng ibang mga meron na malapit na rin sa palabas ng sabungan. Ang iba naman na naroroon ay hindi namin kaanak. Dahil dun, ay kinabahan muli ako sapagkat nakatingin lamang ito sa akin. Sa aking isipan. Baka may makakilala sa amin ni Kuya Berto. Kugat kinakailangan namin makalabas agad ng sabungan. Oo nga, mukhang may dayaan na nangyari ah. Parang dayaan nga ang nangyari. Sigaw pa ng iba. Nang biglang nagsalita si Unyo. Alam mo Max Alvarado,
Manahimik ka! Unang-una, kaninong manok ba ang lumaylay ang ulo? Manok ko ba? Manok ko ba yon? Kung manok ko ang lumaylay ang ulo at ako pa din ang tinanghal na panalo, yun ang tinatawag na daya. Hindi ba Max Alvarado? Biglang sambit pa ni Unyo at biglang natamimi ang kapatid niyo ni Chong Diego. At ang ibang meron ay napabungis-ngis naman sa sinabi ni Unyo. Tama nga naman. Sambit na mga meron na naroroon pa rin. At sinabayan pa ito ng pagngisi. Tama nga naman. Manok ni Lucio ang lumaylay ang ulo. At ang sa kanila ay buhay na buhay pa. Dahil doon ay nagsalita pang muli si Unyo. Tatandaan ninyo, lahing bughaw ako. Kaya hindi ko gawain yung mga paratang ninyo. Alam nyo ba, na nais ko nga ipatalo ang 20 mil na ito eh. Kaya nga lamang, manok ng kalaban ang natalo. Kaya, sabihin nyo, sa nag-aalaga ng manok ni Lucio, sa susunod, huwag magpapatalo. Kung kaya't, makikiraan muna kami, at dadaan muna kami. Ngunit bukod doon, ay dumukot si Unyo sa kanyang bulsa at kumuha ng tagda-2 pisong papel at saka ipinamigay sa mga tao sa paligid. Kung kaya't napatahimik lalo ang mga taong humaharang sa amin at nakiagaw pa ang iba dahilan upang makadaan kami ng tuloy-tuloy palabas ng sabungan. At sinabayan pa namin yun ng bilis ng lakad at saka pa lamang kami nakalabas ng sabungan nung tagpong yun. At lalo pa namin binilisan ang aming lakad. At sa pagmamadali, nang makita na namin ang tricycle ni Mang Delfin, ay halos naitsin na namin si Unyo sa loob ng sidecar ng tricycle. Aray! 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 Malakas na sigaw ni Unyo habang sapo-sapo na ito ang kanyang ulo na tumama na pala sa matigas na parte ng sidecar ni Mang Delfin. Aray ko naman! Aray ko naman! Dahan-dahan naman! Sigaw pa ni Unyo. Naku, pasensya na, Dante Barona. Kamahalan. Tugon ko. At wala nang ano-ano pa, ay pinaandar na ni Mang Delfin ang tricycle upang makalayo na sa sabungan. Walang tigil maging ang aming kwentuhan habang lula ng tricycle. At maging ako ay hindi makapaniwala kung paano nangyari ang laban. Sapagkat ang huli ko lamang naalala na rumihistro sa aking paningin, iyang paglipad nila Buyo at inulan ng kikig ang manok ni Lucio. Matapos nun, ay parang kwento ko pa. At kasunod na nakita ko, ay hawak-hawak na ng sentensyador ang 2 panabong na naglalaban. At laylay na ang ulo ng manok ni Lucio ng mga tagpong yun. Sila Buyo naman, tuloy-tuloy pa rin sa pagtuka sa kalaban. Ganyan din ang nasaksiyan ko, Pidyong. Nakita ko na lamang na sinusubukan pang ilapag ng sentensyador ang manok ni Lucio. Pero hindi na ito nakatayo pa. Parang hindi na nga gumagalaw eh. Kwento pa ni Kuya Berto. At maalam din si Mang Delfin sapagkat habang paalis kami sa sabungan, ay sa ibang daan siya dumaan kumpara sa dinaanan namin kanina. Mga iyo, dito muna tayo dadaan. Mukhang may nakasunod sa atin eh. Sambit pa ni Mang Delfin. At nang napatingin ako sa likuran, ay totoo nga, parang may sumusunod sa amin. May mga tricycle sa aming likuran na tila sinusundan ng aming dinaraanan, na tila nagmula rin sa sabungan na aming pinanggalingan. Baka ang sumusunod na yan ay isa sa mga kaanak namin. Sambit pa ni Kuya Berto.
Ito ang gagawin natin mga iyo. Biglang sambit ni Mang Delfin. Pagdating dyan sa gawaan ng tapayan, ay mas maiging dun kayo bumaba na magkakapatid upang walang makahalata sa inyo kung saan kayo nauwi. Basta dun kayo dadaan sa may sapa para siguradong walang makasunod sa inyo. Mungkahi pa ni Mang Delfin. At mamaya na tayo mag-usap-usap, sambit pa ni Mang Delfin, na sinang-ayunan agad namin magkakapatid. At tama rin naman si Mang Delfin, sapagkat ang sinasabi niyang daan na yun sa may sapa, yun ang isa sa mga daanan patungo sa amin. Kaya nga lamang, ay halos walang dumadaan dun at wala galong nakakaalam sapagkat lubluban na yun ng mga kalabaw. Kung kaya't pagkadating namin sa gawaan ng tapayan, ay halos hindi na huminto si Mang Delfin. Patuloy lamang sa pag-andar ang kanyang tricycle. At habang wala pa kaming nakikitang nakasunod sa amin, ay binagalan niya lamang ang andar ng kanyang tricycle. At dahil dun ay nakababa na kaming magkakapatid habang lula ng tricycle. At nagtago muna kami sa ilang sagingan na naroon. At nang nakalagpas na ang mga sumusunod kay Mang Delfin, ay saka pa lamang kami tumulak patungo sa sapa, patungo sa amin. At hanggang sa nakauwi na kami sa amin. At tama si Mang Delfin, walang nakasunod sa amin. Hindi ko lang alam ang nangyari sa kanila, sapagkat ilang oras na ang lumipas. At hindi namin alam kung naabutan ba si Mang Delfin, sapagkat parang palubog na ang araw ay hindi pa dumarating si Mang Delfin sa amin. At maging si Unyo, wala pa rin. Hindi kaya tinakas na ni Mang Delfin ang papremyo? Tanong ni Kuya Berto. Napakalaking pera pa naman nun. Dagdag pa ni Kuya Berto. Dahil doon ay nagsalita ako. Tingin ko hindi magagawa yun ni Mang Delfin at Unyo. Hindi nila Sambit ko. Kung ganun, bakit wala pa sila? Tanong pa ni Kuya Berto. Alam mo Kuya Berto, minsan na nating nakasama sa kagipitan si Mang Delfin at Unyo. Kung kaya't naniniwala ako na hindi. Tugon ko pa. O kung hindi naman, baka naabutan sila ng sumusunod sa atin kanina. Dagdag pa ni Kuya Berto. Yun ang hindi natin alam. Tugon ni Kuya Baldo. Pero tama sa Pidyong. Pagdating sa pera, tingin ko ay hindi magagawa yun nila Unyo at ni Mang Delfin. Dagdag pa ni Kuya Baldo. At nang ilang sandali lamang, biglang may itinuro si Kuya Baldo. Sa bandang malayo, dalawang lalaki na naglalakad patungo sa aming lugar. Pagkatingin naming magkakapatid, ay si Mang Delfin nga, kasama si Unyo. Magdadapit hapon na nang nakarating sa amin si Mang Delfin at Unyo. Ngunit sa pagkakataong ito, ay naglakad lamang sila. Kaya pala nakatagalan ng husto. Mang Delfin, kamusta po? Anong nangyari kanina? Hindi ho ba kayo nasundan? Yung mga sumusunod sa inyo, anong nangyari? Tanong agad ni Kuya Baldo. Ayun nga Baldo, kinakailangan ko pa silang lansihin sapagkat talagang sinusundan kami saan kami magtungo. Talagang sinusundan kami kahit saan kami magtungo. At dahil nakasunod talaga sa amin, hindi ko to rin malaman kung saan ko ibababa si Unyo. Kung kaya't ang ginawa ko na lamang ay dumiretso na lamang ako sa tambakan ng basurahan, doon sa mga tapunan ng baon ng nyug at mga palapa, at doon ko ibinaba si Unyo. At nang makita ng mga sumusunod sa amin na doon kami patungo, ay nagsipag-atrasan ng mga ito
Pagsasalaysay pa ni Mang Delfin. Oo, tama yung Pidyong. Tama yung Kuya Baldo. Tama yung Kuya Berto. Sambit pa ni Unyo. At hindi lamang yun. Pagkababa namin sa tambakan, ay nanatili pa kami doon ng ilang oras pa para lamang masiguro na wala na talaga nakasunod sa amin. Dagdag pa ni Unyo. Pero pagbalik, isa-iba na ulit kami dumaan ni Mang Delfin pabalik dito sa baryo. Pag alis naman namin ay ang mga langaw at ang kung ano-anong mga insekto ang nakasunod sa amin. Kwento pa ni Unyo. Kaya pala hanggang dito ay may mga bangaw na nakasunod sa iyo, Unyo. Sambit pa ni Kuya Berto. Pero alam mo ba, Pidyong, nung napadaan kami kanina dyan lamang, sa may kadiwa, yung malapit rito. Usapan, Pidyong. Umuugong ang balita na tinalo mo ang manok ni Lucio. Yan ang bukang bibig ng mga tao dun. At halos walang makapaniwala. Kung kaya't lalo nilang inaabangan ang inyong sunod na paghaharap ng manok ni Lucio. Tingin ko ay dadagsain talaga yun ng mga tao at hindi lamang sa baryo natin manggagaling. Maging sa mga kalapit baryo pa. Dadagsain ng mga tao yun. Kwento pa ni Unyo. Kahit nga yung mga langaw sa tambakan kanina, naririnig ko, yan ang usap-usapan nila eh. Kaya mukhang dadagsain talaga ang susunod na laban sa sunod na linggo. Kwento pa ni Unyo. Paano hindi dadagsain? Napakatindi ng ipinamalas nila Buyo kanina. Kahit ako, hindi ako makapaniwala na magiging ganun ang resulta ng laban. Alam nyo ba, sa tagal-tagal ko nang nanonood ng sabong, ngayon lamang ako nakakita ng ganung laban. Talagang pambihira ang ipinamalas nila Buyo. Halos hindi ko siya makita sa kanyang mga galaw. Kung sinasabi nila ay may agimat ang mga manok ni Lucio, parang tingin ko sila Buyo ang nagtatagday nun. Sambit naman ni Mang Delfin. Nang biglang nagsalita naman si Unyo. Alam nyo, Mang Delfin, kahit anong agimat pa o anting-anting ang ipalaklak sa manok ni Lucio, hindi uubra yan sa manok na mula sa lahi ni Dante Barona. Tugon pa ni Unyo. Dahilan upang mapahagigig kami sa tawanan. Tama, Unyo. Sa husay nila Buyo kanina, parang siya ang may agimat eh. Dugtong pa ni Mang Delfin. Pero totoo itong sasabihin ko ah. Parang may kakaiba talaga sa manok ni Lucio kanina. Hindi ko lang alam kung napansin nyo. Ang totoo niyan, bago pa magsimula ang laban, katakot-takot ang kaba ko. Bago pa magsimula ang laban. Lalo na, nung tinaasan pa ang pusta at naidagdag ko pa ang pampagawa ko ng sidecar. Pero sa bilis ng pangyayari kanina sa laban, ay parang nakita ko na lamang na pinipilit na lamang ng sentensyador na makalaban pa ang manok ni Lucio. Ngunit sila Buyo ay wala pa rin humpay sa pagtuka. Walang humpay sa paglaban. Walang humpay sa pagkikig sa kalaban. At dahil doon, biglang nawala lahat ng aking agam-agam. Saysay pa ni Mang Delfin. At paano ba naman hindi ako kakabahan kanina? Iba talaga ang pakiramdam ko sa manok na yun ni Lucio. Hindi ko lang kung nakita nyo. Yung pulang manok na yun ni Lucio, parang may maitim na usok na umiikot dito. Sambit pa ni Mang Delfin. Baka ho ang itim na usok na yun ay nagmumula ho yun sa tambucho ng inyong tricycle. Tanong pa ni Unyo. At habang pinapakinggan ko ang kwento na yun ni Mang Delfin, ay totoo yun. Maging ako ay napansin ko rin yun.
napansin ko na may itim na usok na pumapalibot sa manok ni Lucio bago pa man magsimula ang laban. Sambit ko sa aking isip-isip, hindi lamang pala ako nakapansin nun, maging si Mang Delfin din pala. Nga pala, Mang Delfin, padilim na. Baka pwedeng pagparti-partihin na natin ang premyo. Hinahanap na kasi yung kinuha kong pera sa akin eh. Sambit pa ni Unyo. At ganun nga ang ginawa namin. Buong-buo na ibinigay sa akin ni Mang Delfin ang napanalunan namin. Ibinalik ko muna ang mga perang pinangdagdag nila sa pusta at saka namin pinaghati-hatian na parang hating magkakapatid ang aming ginawa. At aaminin ko sa inyo, halos lumawa ang aking mga mata nang makita ang salaping nasa aking mga palad, sapagkat ito ang kauna-unahang pagkakataong nakahawak ako ng ganito kalaking pera. Hindi ko maitago ang aking galak. Nais ko pa sanang ibigay ang aming napanalunan kay nanay, pero sigurado ko ay magdududa si nanay dahil na rin sa laki ng perang hawak ko. Huwag muna, Pidyong. Pihado, pagdududahan ka niya ni nanay. Alam mo namang galit na galit si nanay sa sabong. At sasabihin din naman natin ang lahat kay nanay, subalit hindi pa ngayon ang panahon. Sambit pa ni Kuya Baldo. Kung kaya't pinanatili naming lihim yun mula kay nanay at itinabi namin ang pera. Sumunod na araw ay putok na putok ang balita na tinalo nila Buyo ang manok ni Lucio, sapagkat maging sina lolo at lola na hindi naman nagsasabong ay nagtungo sa aming bahay upang ibalita lamang na natalo ang manok ni Lucio. Alam mo ba, Melda? Melda, anak, natalo pala ang manok ni Lucio kahapon sa sabong. Si Lucio? Kilala mo si Lucio, hindi ba? Yung anak ni Diego? Yung talipandas na kaanak ninyo na pinsan ng asawa mo. Natalo siya sa sabong. At hindi lamang yun, malaking halaga daw ang natalo mula sa kanya. Mukhang unti-unti nang dumarating ang karma sa kanila. At sabay tawa ni Lolo nang ikinukwento yun kay nanay. At habang ikinukwento kay nanay, ako naman ay nakikinig lamang habang nagkukudkud ng niyog at lihim akong nangingiti na ganyan na pala katunog ang balita sa bayan. Maya-maya pa ay dumating si Kuya Berto at pasimple akong tinawag. Pidyong, 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 halika, halika. Sikat na sikat sila Puyo, lalong-lalo na sa bayan. Walang ibang bukang bibig ang mga tao doon kung hindi ang pagkatalo ni Lucio. Kauna-unahang pagkakataon daw yun na natalo si Lucio. Bagamat hindi ko naman habol ang katanyagan, ngunit ang mga ganyang balita ay nagpapagalak sa akin. Lihim ako nangingiti sa sinabing yun ni Kuya. Dahil doon ay napaisip ako na totoo ang sinabi ni Lolo kanina, na mukhang eto na ang simula ng kanilang karma. Mga sumunod na araw ay dumating naman sina Unyo at Mang Delfin na ganon din ang balita. Pidyong, alam mo ba, Pidyong, na hindi ako makatungo ng bayan ngayon sapagkat para akong artista, sapagkat magpasa hanggang ngayon ay bukang bibig pa rin ng mga tao na naroroon kung papaano ginawang tinola nila Buyo ang manok ni Lucio. At ang usap-usapan na yun ay kahit sa ang panulukan ng bayan, maging dito sa ating baryo, sa ating lugar. Yan ang balibalita. Kwento pa ni Unyo. At may balibalita pa
na hindi raw matanggap ni Lucio ang kanyang pagkapahiya. Napahiya daw siya ng gusto. Pagkasambit ni Onyo nun, napahiya daw siya. Ha 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 ha! Buti nga sa kanya! Napapahiya talaga siya! Sigaw pa ni Onyo. Tama ka, Onyo. Masyadong dinibdib ni Lucio ang pagkatalo. At ang usap-usapan sa pilahan ng tricycle ay sa gaganaping laban ay ang pinakamagaling na panabong na ang ilalaban ni Lucio. Yun ang balibalita. Sambit pa ni Mang Delfin. Oo, narinig ko din yun, Mang Delfin. Biglang tugon naman ni Onyo. At ang gagamitin daw na panabong yung kulay puti at itim na manok. Meron ba nun? Itim at puti? Tanong ni Kuya Berto. Yun ang nakita ko nung una eh. Yun yung nilaban niya. Itim at puting manok. Tugon pa ni Onyo. Ano ba talaga ang kulay? Puti ba o itim? Paglilinaw pa ni Kuya Berto. Basta yung may puti at kulay itim na manok. Yun ang kulay ng manok. Yun ang ilalaban niya. Dagdag pa ni Onyo. Dahil doon, ay nagsalita si Mang Delfin. Talisain ang tawag sa manok na yun. Tugon ni Mang Delfin. Yun na nga ang sasabihin ko, Mang Delfin eh. Inunahan mo lamang ako. Tugon pa ni Onyo. Iyon ang isa pa na sinasabi ko, na parang may kakaiba din sa manok na yun. Dahil sa tagal ng panahon, ay hindi pa yun natatalo ni minsan. Sambit pa ni Mang Delfin. Alam mo, Mang Delfin, kahit pa magmula kay Ramon Revilla ang manok na yan, ay tinola pa rin ang kalalabasan yan pag inilaban kay Labuyo. Sambit pa ni Onyo at sabay halakhak na ito. Nga pala, Pidyong. Ano bang ginawa nyo sa namatay na manok? Ginawa nyo bang tinola? Tanong ni Onyo sa akin. Ang totoo niyan, Onyo, ay hindi namin kinain ang natalong manok. Sapagkat iba ang pakiramdam ko at pinagbawalan ko rin sina Kuya na kainin ang manok na yun. Kung kaya't pinakain na lamang namin sa alaga at katakataka nung kinain ng aso ang manok na yun. Naging matamlay ang kilos ng aso. Tugon ko. Tama yun, Pidyong. Napansin ko rin yun. Biglang tumamlay si Tagpi matapos kainin ng manok na yun. Tugon pa ni Kuya Baldo. Sinasabi ko na eh. May kakaiba sa manok na yun. Tugon muli ni Mang Delfin. Hindi ba? Ganyan ang kwento ni Chong Alejo sa atin. Nakamunti ka ng lasunin si Chong Alejo dati. Tingin ko ay mukhang may kinalaman yun sa pangyayaring yun. Tingin ko ay may kinalaman yun sa pangyayaring yun. Tugon pa ni Mang Delfin. At ilang araw pang lumipas. At palapit na ng palapit ang nakatakdang muling laban. Hanggang sa dumating na ang araw ng Sabado. Nung araw ding yun, ay dumating si Mang Delfin. At bago na ang sidecar nito. Bagong-bago na. Napagawa niya na. Natuwa ako para kay Mang Delfin sapagkat nagbunga ang aming panalo. Mabuti, Mang Delfin, at walang nagtatanong sa'yo sa mga kasamahan mo sa pilahan ng tricycle. Wala pa naman. At kagaya nyo rin. Naglalagay din ako ng pangkuble, ng uling sa aking muka, at kung ano-ano pa sa katawan, upang walang makakilala sa aking pagkatao. At isa pa, bukod pa riyan, ay bibihira akong bumiyahe ngayon. Panaka-naka lamang akong pumila upang walang makapagtanong sa akin. Pagpapaliwanag pa ni Mang Delfin. At pagsapit ng gabi ng Sabado na yun, ay nagkunwari na akong tulog. At inaantay ko lamang na sumapit na ang hating gabi. At kagaya ng nakaraan,
ay inaantay kong makatulog silang lahat sa bahay. At nang mangyari yun, ay palihim kong kinuha sila Buyo mula sa kanyang kulungan. At tahimik na akong lumabas ng bahay at nagtungo sa Campo Santo. Mas malakas na ang aking kalooban sa pagkakataong ito. Naroon pa din ang mga kakaibang pagpaparamdam sa paligid. Naroon pa rin ang mga kakaibang pagpaparamdam sa paligid. Ngunit mas kaya ko na itong harapin. At nilibot ko na ang lugar habang bitbit sila Buyo. At sinimulan ko ng usalin ang mahiwagang dasal. At nang sa kalagitnaan na ng paglalakad at pagdarasal, habang bitbit sila Buyo, ay tahimik lamang sila Buyo. Pakiramdam ko ay nakakalahati na ako sa paglakad sa Campo Santo. Ngunit ganun pa man, ay hindi ko pa rin nakikitaan ng pagbabago ng kilo sila Buyo. Nagpatuloy lamang ako sa pagdarasal at paglalakad. At patapos na ako sa aking dasal, ay nananatiling tahimik lang sila Buyo. Bukod pa riyan, ay natatanaw ko na ang daanan palabas ng Campo Santo. Sila Buyo ay nananatiling tahimik. Dahil doon ay bigla akong kinabahan. Mukhang hindi handang lumaban sila Buyo sa isip-isip ko. Sapagkat ayon kay Chong Alejo, ay sinyalis yun kung ilalaban ko ba sila Buyo o hindi. Kasama yun sa mga sinyalis na dapat kong tandaan. At ilang salita na lamang ang aking bibigkasin, ay matatapos na ang dasal. At palabas na rin ako ng Campo Santo. Nang biglang nagpapapasag sila Buyo. At kasunod nun, ay bigla itong tumilaok. Tumilaok ng napakalakas sila Buyo. Dahil doon ay bahagya akong napabuntong hininga. Sapagkat ang akala ko ay hindi matutuloy ang laban sa linggong ngayon. Ngunit maya-maya pa, ay napansin ko na naman ang imahe ng matandang lalaki sa bukana ng palabas ng Campo Santo. Ngunit sa pagkakataong ito, ay wala akong naririnig na ibang tunog. Wala akong naririnig na tumatawag sa aking pangalan. Kung kaya't nagpatuloy lamang ako. Nagpatuloy lamang ako sa paglalakad. At nang makalagpas na ako sa imahe ng matandang lalaki, ay nakarinig ako nang may nagsalita. Magaling, Pidyong. Ibayuhin mo lamang ang pag-iingat, apo ko. Sambit ng salita. At pagkalingon ko, at umukilkil sa aking isipan, na tinawag niya akong apo. At nang ligunin ko ang matandang lalaki, ay biglang nawala ang imahe nito. Kung kaya't bilis-bilis na akong naglakad pauwi sa amin, habang bitbit sila Buyo. Nagmadali na ako. Kumaripas na ako sa paglakad pauwi sa amin. At nang linggo na yun, ay nag-antay kami sa gawaan ng tapayan. Ayon na rin sa utos ni Mang Delfin upang walang makahalata kung saan kami nagmumula. At nakarating kami sa takdang oras. Ayon na rin sa usapan ni Unyo at Lucio. Pagdating namin sa sabungan, ay halos hindi na ito mahulugan ng karayom sa dami ng tao. Totoong sinabi ni Unyo, siksika ng mga tao at talagang dinagsa. At hindi lamang mga kaanak namin ang nagsipagtungo ron. Karamihan doon
ay mga taga-ibang lugar na ang ibig sabihin ay maging sa Karatig Baryo ay umabot ang balita. At totoo sa kanilang pinag-usapan, triple ang naging postahan nung araw na yun na labis ikinatuwa ng mga nanonood, maging ang mga meron. At sa pagkakataong ito, marami pa rin ang pumupusta sa manok ni Lucio. Sapagkat totoo nga, nung tinawag na sa ruweda si Naunyo, ay saka ko pa lamang nakita ang manok na ilalaban ni Lucio. Isa itong talisain. Ngunit bukod sa pagiging talisain na ito, ay may nakikita akong nakakakilabot sa manok na yun. May pumapalibot na maitim na usok sa buong katawan ng manok, mula ulo hanggang paa. Parang pinapalibutan ng itim na usok. At mas makapal ang usok na yun kumpara nung nakaraang linggo. Palihim kong tinanong si Mang Delfin, subalit hindi niya ito napansin. Mukhang ako lamang ata ang kasama sa piling iilan ang nakakakita sa itim na usok na yun. Napatuloy ang pag-ikot sa manok ni Lucio. Ilang sandali lamang ay naghudyat na ang sentensyador upang simulan ang laban. Halos hindi magkandamayaw ang mga tao sa pagsigaw. Hati ang mga tao. May mga pumusta sa manok ni Lucio at may mga manok din na pumusta kay Labuyo. Bukod sa amin. At ilang sandali lamang ay nasa gitna na ng ruweda sina Unyo at Lucio. At pinagtapat na ang dalawang manok. At saka naghudyat na ang sentensyador na ibitaw na ang mga manok. Sa pagkakataon niyon, ay naibitaw agad ni Unyo si Labuyo. Yun nga lamang, ay medyo napalakas pa ang pagbitaw ni Unyo kay Labuyo. Mukhang nakahagis niya ito na parang sa kalapate. At napalapis si Labuyo agad sa talisain. Pagkalapag pa lamang ni Labuyo, ay agad na itong sinalbok ng talisain na pinaggalit na galit ng mga tagpong yun. Nagsalpukan muli ang dalawang panabong. At sinabayan naman yun ng sigawan ng mga meron sa paligid. Sapagkat mukhang naunahan ng talisain si Labuyo at mukhang napalo si Labuyo ng matindi. At dahil dun, napapatalon na ang mga nasa panig ni Lucio. Mukhang ramdam na nila ang panalo. Napakasigasig ng talisain ng tagpong yun. At parang natamaan nito si Labuyo. Subalit nakaganti naman si Labuyo sa bilis ng kilos na ito. Subalit hindi ito ininda ng talisain. Matapos ang isa pang salpukan, medyo hindi napantay ang lakad ng talisain. Subalit ilang sandali lamang ay lalapit ang sentensyador upang tingnan ang naglalaban. Nang muling nakatayo ang talisain na parang walang nangyari dito at parang hindi ito tinatablad ng mga palo ni Labuyo. Nakakapalo si Labuyo, ngunit parang hindi napupuruhan ang kalaban. Matapos ang salpukan sa ere, ay ayos pa rin ang talisain. Muling umamba ang talisain at lalaban pang muli. Dahil doon ay sigawan muli ang mga nasa panig nila Lucio. At ganun din ang mga meron sa paligid na tila nakapusta sa manok ni Lucio. Pambihira yung manok ni Lucio. Parang may sa itim na mahigayan. Hindi namamatay. Sigaw ng mga meron sa paligid. Nakaramihan ay nakapusta sa manok ni Lucio. Nang maya-maya pa, ay biglang nag-iba ang kulay ng balahibo ng talisain.
parang nababahiran ito ng kulay pula. At parami ito ng parami na tila naliligo na ito sa dugo. Ang hindi ko lamang alam ay kung kaninong dugo yun. Sa manok ba yun ni Lucio? O mula kay Labuyo? Dahil doon ay nakaramdam ako ng kaba. Ngunit kasunod nun, ay nagsalpukan muli ang Talisain at si Labuyo. At makatapos ang ikatlong salpukan ng Talisain at ni Labuyo, ay tila hindi na makatayo ang Talisain. At agad nang umentra at pumagit na ang sentensyador. Hinawakan ng dalawang manok at tila inaawat at pilit pang pinatatayo ang manok ni Lucio. At nang ilapag ng sentensyador, ay tila nakatayo pa ang manok ni Lucio. Biglang namangha ang mga meron. Sinasabi ko sa inyo may sa itim na mahigay ang manok ni Lucio na yan Hindi yan namamatay. Hindi yan natatalo. Ngunit pagkatayo ng Talisain, ay aamba na ito. Nang biglang lumipad si Labuyo at sinalpok ang Talisain. Pagkatapos nun, ay napasigaw ang karamihan sa sabungan. Sapagkat pagkapalo ni Labuyo, ay kasunod nun, ay natagpas ang ulo ng manok ni Lucio. Gulat na gulat ang mga ito at hindi makapaniwala na gumugulong ang ulo ng manok ni Lucio sa may ruweda. Hindi makapaniwala ang mga meron sa kinalabasan ng laban. Si Unyo naman ay parang kitikiti na sa ruweda sa sobrang tuwa nang makita ang nangyari. At parang nagmamarcha pa ito paikot-ikot sa sobrang tuwa. Dahil doon, biglang napatahimik ang mga meron sa paligid. Hindi makapaniwala na napugutan ng ulo ang manok ni Lucio. Nang ilang sandali pa, nakita ko na biglang may umakyat sa ruweda. At ang umakyat na ito, ang isa sa mga kapatid ni Chong Diego. At tila nakatuon lamang ang tingin kay Labuyo. Agad kong sinenyasan si Unyo para dun. Nakuhain na si Labuyo mula sa sentensyador. Mukhang lalapitan ng kapatid ni Chong Diego si Labuyo. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers. Sobrang salamat po sa lahat po ng ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At sobrang salamat din po sa suporta, sa pakikinig po at patuloy po na pagsuporta sa ating channel. Lalong-lalo na po sa mga matatagal na pong tagapakinig ng ating channel. Mga OFW listeners po na mula po sa iba't ibang panig po ng mundo. Maraming salamat po. Ganun din po sa mga listeners po natin na mula po sa iba't ibang panig po ng kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. At ganun din po sa mga nagpapadala po ng mga kwento po sa ating channel po. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang laking pasasalamat. At sa kabila po ng pagpapahinga po natin ng matagal-tagal, ay patuloy pa rin po ang inyong suporta. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Hads dyan po sa may Saudi. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig at ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po sa Diet Family dyan po sa may Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Val Diet. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss June G. Alcantara. Boss, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Robert Fidelis dyan po sa may Doha, Qatar. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig.
Ingat po kayo dyan palagi sa Doha. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Annabel Apruebo. Pasensya na po at hindi ko po kayo na-shoutout agad, ma'am. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ganun din po kay Boss Baby Langka. Maraming salamat po. Kay Ma'am Annie Viloria, maraming salamat po. Kay Ma'am Mary Asilar, dyan po sa may UK, maraming salamat po. Kay Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar, maraming salamat po. Kay Ma'am Liza Arcega, maraming salamat po. At shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bocandalia 3, Imus, Cavite. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Fernando Marcos, dyan po sa may Antipolo, maraming salamat po. Kay Ma'am Christy Harm, dyan po sa may Hamburg, Germany, maraming salamat po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa may London, England. Kay Boss Hads, dyan po sa may Saudi, maraming salamat po. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji, na Boss Rudy The Boy Valera and family, Ma'am Rich Consulta and family, kay Boss Sir Christian Vergara and family, kay Eman Cueto and Ariel Cueto and family, kay Boss Rodelio Jelay Maglinaw and family, kay Boss Ted Williams Amutan and family, shoutout po sa inyo. Kay Boss Fasio Hernandez and family, shoutout po. At sa Dangkalan family, at sa 3 angels po ni Boss Benji na sina Eliza Bryce, Alia Briel, Olivia Norin Elise, at sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Sobrang salamat po sa suporta. Kay Boss Carmelo Aroy, boss, shoutout po. Kay Boss Malvin Esguera, shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Imelda Pasua, ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po sa inyo, ma'am. Maraming salamat po. Kay Ma'am Rosie de Mesa, ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo at sa inyong family. Kay Boss Klein Henry C, shoutout po. Sa Villaruel family, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Kay Boss Rene Villaruel, shoutout po sa inyo. Kay Boss Ariel Del Mundo, dyan po sa may Brunei, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Ganun din po sa Pan de Pain Bake Shop at Trent Agusan del Sur. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Robin Salvador, shoutout po. Kay Boss Marlon Bagunbon, shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Roel Mualia, shoutout po. Kay Boss Anton Nakan at kay Boss Norbayan Gumilong, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay kay Boss, mula po kay Boss Jaino din. Shoutout po sa inyo. At kay Boss Jaino din, dyan po sa may Saudi, shoutout po sa inyo, boss. Maraming salamat po at ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po kay Boss Jing Fensalida, ang ating silent listeners. Maraming salamat po sa inyo, boss. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Michael Mojica ng Tagaytay, boss, shoutout po. Kay Boss Jonathan Alano, dyan po sa may Bicol, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo at sana po yung maayos lang po kayo dyan, lalo na po sa nagdang bagyo po. Ingat po kayo dyan palagi. Kay Boss Joel Cabaog, shoutout po. Kay Boss Paul Adlaon, boss, shoutout po. Kay Ma'am Yolanda Ramirez, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po sa inyo. Kay Boss Jobert Lasartan, shoutout po sa inyo. At sa may King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Igan Orgia, dyan po sa may Tagkawayan, Quezon, shoutout po sa inyo. At sa mga taga Libutan, Mamasapan, Maguindanao, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Jaino din, shoutout po sa inyo. Kay Boss Julius Apara, shoutout po. Kay Boss Ryan Pilaes, dyan po sa may New Zealand. Maraming salamat po. Isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po, boss. Kay Boss Bernard Pineda, boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga Catmon Boys, dyan po sa may Makati. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Rene Villarreal. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Salvador family. Kina Donna Salvador, Andrea Von Salvador, Alita Salvador,
at kay Kaiska Salvador. Mga silent listeners po natin dito sa may Pundisyon, Santa Cruz, Angat, Bulacan. Shoutout po sa inyo. Ang pagbati pong ito ay mula po kay Boss Randy Salvador. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Vilma Verano, dyan po sa may Banawa, Cebu City. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Roel Verano. Shoutout po. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Roel Verano. Shoutout po. Daghang salamat, boss. Shoutout din po sa family po ni Boss Aquila Misahon, dyan po sa may Barangay Niogan, Pililla, Rizal. Shoutout po at maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss June Tupas. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang din pong i-shoutout ang asawa po ni Boss Val Dayot, dyan po sa may Barangay Banban, Kalinog, Iloilo. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss June Tupas at sa mga kasamahan po niyang mga pulis dyan po sa may Tarlac City Police Station. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo yan palagi. Shoutout po sa inyo mga boss. Salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Chief Engineer ng LCT 908, Chief Engineer John Moises Tampos Bungkawil. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Ingat po kayo palagi. Kay Boss Rudy Daboy Valera, kay Boss Rich Consulta, kay Boss Christian Vergara, kay Boss Ted William Amutan, kay Boss Rodel Jelay Maglinaw, shoutout po sa inyo. Kay Boss Pasio Hernandez, shoutout po sa inyo. Kay Boss Eman Cueto, shoutout po sa inyo. Kay Boss Ariel Cueto, shoutout po. At sa bayaw po ni Boss Benji, na si Boss James Mariano, at ang kanyang pamilya po, family po ni Boss James Mariano, shoutout po sa inyo. At sa 3 lovely angels po ni Boss Benji na sila Eliza Bryce, shoutout po sa inyo. Aliyah Briel, Olivia Norin Elise, at sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan, shoutout po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig dyan po sa may Darasa, Tanawan City, Batangas, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. At kay Boss Benji po, shoutout po. At sa Dangkalan family, at sa buong kapuluan po ng Pilipinas, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Boss Benji, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout ang mga taga Montalban, Rizal. At sa Kalintaan, Occidental, Mindoro, shoutout po sa inyo lahat dyan. Kamusta po kayo dyan? At maligayang Pasko po sa inyo. Sampu po ng inyong pamilya. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Amphi Saraba. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Vienna Sakmon, dyan po sa may UAE. Shoutout po sa inyo, ma'am. Ingat po kayo dyan palagi. Maligayang Pasko po sa inyo. Sampu po ng inyong mga pamilya. Shoutout din po kina Boss Rick at Boss Resty Alcantara, dyan po sa San Diego, California. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss June Alcantara. Shoutout din po sa Alvarez family, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Maligayang Pasko po sa inyong lahat dyan. Sampu po ng inyong pamilya. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss JR Palau. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Eduardo Palau. Maraming salamat po sa laging pakikinig. Sobrang salamat po. Maligayang Pasko po sa inyo. Sampu po ng inyong pamilya. Shoutout po sa inyo. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya na po. Sa next po na shoutout, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po ulit sa inyo.